Forget nga pala to subscribe and hit the notification bell para updated kayo palagi. Thank you! And guys, mga ka-friendship, so anong ganap for today? Gusto ko lang mag-share ng tips, mga ideas, experiences para sa mga aspirants natin, mga baguhang kasambahay na nagtinais magtungo at mag-work dito sa gitnang silangan. Ayan, pero bago ang lahat, pero kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman and please help me reach my 1,000 subscribers. And pa-hit na rin ng notification bell para updated kayo sa mga susunod nating mga videos. Ayan. Dahil may free time tayo, gagawa tayo muna ng maiksing video natin. Maiksing video lang naman. Habang nag-aantay tayo ng utos ng mga amo natin. Ayan. So, first tip natin is that alamin mo muna sa sarili mo kung talagang kaya mo yung mag-work na malayo sa family mo. Kung kakayanin mo ba yung sakripisyo na lalayo ka sa pamilya mo, sa husband mo, sa mga anak mo para makapagtrabaho for their future. Yan, or sa mga pangarap natin. Ayan. After nun, kung napagtanto mo na alam mo talagang kaya mo, edi go proceed sa application. Yan. Kasi, marami kapag nandito na sila, minsan hindi nila kinakaya yung homesick. Minsan din, nagkakaproblema kasi kung hindi nila nakakaya yung homesick nila, minsan gumagawa sila ng alibi para makapag-rason sa amo nila para lang sila ay mapauwi. Katotohanan po yan. Marami na po akong na-meet na kakilala or narinig na ganyan. Minsan gumagawa na sila ng alibi nila para sila ay mapauwi kasi nga hindi nila kaya yung homesick nila or nahihirapan sila. Or kung hindi man nag-alibay, nagkakaroon ng problem, mental problem. Kasi nga mahirap yung malayo talaga sa family mo. Kasi magtatrabaho ka sa banyagang bansa, wala kang kakilala, ganyan. Kaya importante na alamin mo sa sarili mo kung talagang kakayanin mo. 'Di ba? Hindi yung, kaya niya nga, bakit hindi ko kayanin? Kasi magkakaiba tayo. Magkakaiba po tayo. Kaya kailangan evaluate mo muna yung sarili mo talaga kung kaya mong mag-work na malayo sa family mo. Ayan. After nun, edi kung kaya mo, edi go proceed sa application. Diba? So, mahirap po kasi na kapag nandito ka na, saka mo marirealize na hindi mo pala kaya. Marami yung ganyan. Hindi lang iisa, napakarami po. Napakaraming mga workers, household workers na yung nagpunta na sila dito, saka pa lang nila marirealize na hindi pala nila kaya yung lumayo doon sa comfort zone nila. Or hindi pala nila kayang lumayo sa family nila. Tapos saka lang nila marirealize kung nandito na sila. Kasama na yun kasi sa pag tumama yung homesick, no? Yun. So, kaya pakaisipin mo muna kung nasa Pinas ka pa lang, 100 times, napakaisipin mo muna kung talagang iproproceed mo ba yung application mo or hindi. No? Para pag nandito ka, nakafocus ka na sa trabaho. Hindi yung at nag-aatras abante pa yung isip mo. Kasi, malayo nga dito, hindi basta-basta na pag naisip mong gusto mo nang umuwi is makakauwi ka na kaagad-agad. Yan. Susunod is yung health status mo. Kasi bago ka lumuwas ng probinsya ninyo, alamin mo at least may idea ka kung fit to work para hindi ka magsayang ng time, hindi ka magsayang ng oras. Halimbawa, may current na trabaho ka tapos gusto mong mag-apply overseas. Tapos nag-resign ka sa work mo.
nagtungo ka ng Manila, medical, tapos hindi ka pala fit to work. E di nasayang yung time, nawalan ka ng trabaho. Yung ganun ba? At least magkaroon ka ng idea na alam mo yung health status mo. Yon. And pangatlo is alamin natin kung registered or valid yung license ng ina-applyan nating agency. Yan. Dapat at least may idea ka na valid yung lisensya ng ina-applyan mong agency. Hindi yung basta ni-recruit ka lang ng agent or nabalitaan mo lang is pumunta ka na agad. Kasi minsan, nagkakaroon ng problema. Minsan is fake pala yung agency, tapos hiningan ka ng pera, ganon. So, kailangan at least alamin mo kung valid ba yung agency na pupuntahan mong pag-a-applyan. Ayan. So, pang-apat na tip, at least na magdala ka ng extra pang-expenses mo kung nandoon ka na sa Manila. Huwag kang maniniwala sa mga agent mo na sasabihin na free lahat ng gastusin. Kasi minsan, may mga hindi inaasahang pagkakataon na kailangang bumunot ka ng sarili mong pera. For example, failed ka ng first medical. Minsan may mga agency kasi na ayaw na nilang magbayad nung pang-remedical mo kung halimbawa kailangan mong mag-remedical kasi failed yung unang medical mo, ayaw na nilang gastusan yung remedical mo. Yun. Kaya kailangan at least may sarili kang pera na bubunutin. Pero may mga agency din naman na willing silang sagutin yung pang-remedical kung halimbawa nag-fail ka, ganyan. May mga agency din naman na sasagutin yung fare mo from the province papunta sa office nila at i-refund din yung fare mo. May mga agency na ganun. Pero may mga agency din po na hindi sila nag-refund. Yun. So, kailangan may extra kang daladalang pocket money kapag magta-travel ka na papunta sa Manila para just in case may mabunot ka sa sarili mong bulsa. Yan. And then, what else? Pag nasa Manila ka na, titira kayo sa accommodation, ganyan, accommodation ng agency, kailangan naka-ready din ibang documents mo, like mga IDs, ganyan, para pag kukuhanan ka na nila ng NBI or kukuhanan ka nila ng pang-passport mo, may mga supporting documents ka. Yan. Para pagpunta mo na doon sa office nila, hindi ma-delay yung application mo kung kompleto yung mga supporting documents mo, ganun. Kasi kung kulang-kulang, halimbawa, wala kang ID, wala kang postal, wala kang ni isang document, nagtitake yun ng parang mas lalong bumabagal yung ng application mo. Yan. So, at least na meron kang siguro barangay clearance or postal ID or kahit na anong ID na meron ka. Yan. Para at least supporting documents. Yan, guys. So, ano pa ba yung mga magandang tip? Kung sakaling ikaw ay magstay sa agency under accommodation, syempre, kailangan mong magbaon din ng pakikisama. Yan. Yung pakikisama na baon natin na yan, ay kailangan din dalhin natin yan pag nandito na tayo na nag-work. Pakikisama palagi. Yan. So, dahil hindi lang yung mga kasamahan natin sa accommodation ang kailangan natin pakisamahan, kundi pag nandito na rin tayo, kailangan natin makisama sa employers natin. Yan. So, kailangan kung nandyan ka pa lang sa Pilipinas, i-train mo na yung sarili mo doon sa babaunin mong pakikisama. Yan. Tapos, tip number 5. Kapag hindi ka pa nagme-medical, ito yung lagi kong sinasabi sa mga kasamahan ko. Huwag kung ano-ano yung kinakain mo kung nasa Manila ka. Huwag kung ano-ano yung mga kinakain mo. Like yung mga sa street foods, yung mga ganyan.
iwasan mo muna yung mga bumili ng mga kasi mga paborito natin yan, no? Yung mga barbecue sa gilid-gilid, fishball, mga palamig. Yan, iwasan muna natin yung mga bumili ng mga ganyang klase ng pagkain habang hindi pa tayo nag-medical. Yan, para hindi maapektuhan yung sa medical natin. Kasi sayang naman. Ayan, so ingatan po natin yung mga pagkain labas muna bago tayo mag-medical. Yan, so like ingatan nyo yung kalusugan ninyo bago kayo mag-medical. Para hindi sayang yung effort, sayang yung gastos, ganyan. So, yan yung mga main na yan yung mga tips natin, no? Number 1, pakaisipin muna natin maigi kung tayo ay talagang handa na pag nag-apply tayo. Number 2 is yung Number 2 is kung at least na may idea ka sa health status mo. Tapos number 3, yung mga supporting documents mo para hindi matagalan yung process ng application mo. Number 4 is magdala ka ng extra cash mo kapag pupunta ka ng agency. And number 5, yung pag-iwas ng mga street foods kapag hindi ka pa nagme-medical para hindi maapektuhan yung medical mo. Yan. Yan, so pakaingatan ang kalusugan at magbaon ng maraming pakikisama. So guys, kung nagustuhan mo naman tong video na to, please subscribe and hit the notification bell and help me reach my 1,000 subscribers. Thank you! Hit the notification bell